Hello guys! Magandang gabi, no? So I'm reading most of the comment here in Modern at Bulaga. May nababasa ako na may nagtatanong kung may chance ba daw na mawala ang Eat Bulaga under by taping. So may chance naman, may chance siya. Kasi yun nga, nakadepende pa rin sa desisyon ng korte yan. Okay? At hindi yan basta-basta magawa yung desisyon na ganyan, okay? Tapos yung alam naman natin, ilang years na yan na how many years passed na Eat Bulaga was under really the name of taping. Kasi ay na-proof, hindi naman siguro yung igagawad ng IPO yung name na Eat Bulaga sa taping kung hindi napatunayan nung panahon na mga nakaraang panahon. Okay, nung mga nakaraang taon. Ngayon, ang nangyari kasi sa sitwasyon ngayon, kasi yun nga, nagkaroon ngayon ang dispute si Tape Inc. na company versus sa mga empleyado niya na sina TVJ, mga employee niya. So, kaya nag-come up ang nagkaroon ng dispute kasi nag-apply uli yung TVJ para makuha yung pangalan daw na Eat Bulaga because they are claiming they are the one who created it. Sila daw ang gumawa. Ganun yun. So ito, ngayon, punta natin, diretso tayo ngayon sa desisyon ng IPO Philippines. Ito kasi ang gustong mangyari ng IPO Philippines. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Gumawa ako ngayon, gumawa ako ng kumpanya, WallowTube Incorporated. Okay. Ngayon, may isang empleyado ako, ang pangalan niya Juan, inutusan ko siyang gumawa ng program sa computer. Na nakapangalan business, kahit anong pangalan ng program, ay palagay ko, sige, calculator. Sige, calculator, para tutulungan yung kumpanya ko na mag-calculate ng expenses para for the management. Okay? So, ang pangalan ng calculator is calculator. Name of the application is calculator. Ngayon, for how many years, nagkaroon kami ngayon ng sigalot sa empleyado ko. Nag-dispute kami. Ngayon, gusto nang umalis ngayon si Juan sa kumpanyang Wallow Incorporated. Okay. Then, dahil sa dispute na yan, naisipan ngayon ni Juan na kunin ang pangalan ng application na pinagawa ko sa kanya na calculator. Gusto niya i-claim. Okay? Ang tanong, makiklaim ba yung ginawa ng empleyado ko? Yung pangalang calculator na pinagawa ko sa kanya, makukuha ba niya yun? At pwede kunin niya, hindi niya bibigyan ng karapatan ang kumpanya ko na ipagamit yung program na yun, or yung application na calculator na yun? Ganun yun. So ngayon kasi, ang desisyon ng IPO, ngayon currently ang gusto kasi mangyari ng IPO na itong nagdesisyon na ito, nagkaroon ng nag-initial judgment, na ang empleyado pala, pag ako pala isang empleyado sa isang kumpanya, gumawa ako ng programa or application na nakapangalan, sample, sige, gumawa ako ng calculator para sa kumpanya yan. Ang gusto kasi nilang ipaintindi ngayon, na pwede ko pala kunin yung programa or calculator na ginawa ko para sa kumpanya, at pwede kong i-claim by using IPO. Yung gusto kong ipa-trademark yung ginawa kong application ko at by applying in the IPO. Ngayon, ang mangyayari diyan, ang gagawin ko, tatanggalon ko ng karapatan yung kumpanya na nag-utos sa akin na gumawa ng calculator na gamitin yung application ko, yung program ko, kasi ipapa-trademark ko yan under my name. Yun ang gustong mangyari kasi ng IPO Philippines, yung gusto nilang ipaintindi sa mga tao. Kaya yan nga ang isang malaking question yan. Especially, alam mo ba, mayroong malaking epekto din yan kung malalaman yan ng mga korporasyon o mga investor sa Pilipinas. Ano bang implikasyon yan? Ibig sabihin pala, kung may empleyado pala ka sa Pilipinas at may pinagawa ka sa taong yon, pwede niya palang kunin yun, pwede pala ipa-trademark yung once na kayo ay nag-away o nag-dispute by just applying in the IPO Philippines. Yung pinagawa nila na example ko lang naman yung calculator
na may inutos sa akin ng kumpanya ipagawa, gusto nilang may pinagawa sa akin, pwede ko palang i-claim yun, pwede ko palang ipa-trademark yun, at tanggalan ko sila ng karapatan by just applying in the IPO Philippines. At tingin mo ba positive yan para sa mga investor dito sa Pilipinas, sa mga kumpanya, pag ganyan ang ginawa ng IPO? Tingin mo ba healthy siya? Do you believe in that? Napaka-genius na, I don't know kung paano nila inisip yung ganyang klaseng decision, which is it will not just impact tape and also the entertainment or also the Itbulaga, also the other company na gusto mag-invest sa Pilipinas. Kasi ang mangyayari kasi, gusto ko kasing ipahiwatig ng IPO Philippines na kahit sinong Pilipino pala dito, basta may kumpanya na pumasok sa Pilipinas, kahit empleyado ka, pwede mo i-claim yung pinagawa ng kumpanya mo. Pwede mo silang tanggalan ng karapatan. Ganun ang gustong mangyari ng IPO Philippines. Sa tingin nyo, malaman yan ngayon ng mga investor, kahit mga foreign investor, maengganyo ka silang mag-invest sa Pilipinas kung ganyan ang klaseng desisyon ang ginawa ng IPO Philippines when it regards on a product or produkto or pangalan ng produkto. You will be encouraged ba sa Pilipinas mag-invest pag ganyang klaseng patakaran o ganyang klaseng desisyon ang pinapairal ng IPO ngayon? Do you think? Katingin nyo? Kayo diyang may may-ari ng kumpanya, kayo may may-ari ng mga korporasyon. Think of it. So, ibig sabihin, mag-ingat pala kayo kung ganun masusunod ng desisyon ng IPO. Ibig sabihin, as owner of the company, mag-iingat pala ako sa empleyado ko kasi pwede pala yung pinagawa ko sa kanya, pwede niya pala i-claim yun. At tatanggal ako niya ng karapatan kasi pwede nang ipa-trademark sa IPO. Paano ngayon yan? Sinasahuran ko nga siya para gawin yung trabaho yun. Yun ang question dyan. Ano na mangyari? So, ibig sabihin, walang kwenta pala yung bayad ko sa kanya kasi in the end pala, pag mag-away kami ng empleyado ko, pwede niya palang ipa-trademark yan. Pwede niya tanggalan ako ng karapatan. So, itong tanong ko sa inyo mga guys there, especially sa mga, kahit sino or especially sa nagtatanong ngayon na sa Itbulaga Tape fans, tama ba ang desisyon ng IPO Philippines? Healthy ba yan sa investment? Healthy ba yan sa mga kumpanya ngayon na nagpaplanong mag-invest dito sa Pilipinas? Healthy ba yan? So, yan ang malaking question. So, kayo na sanang sumagot at better you can ask attorney. May mga abogado kayong mga kilala, pwede nyo silang tanungin. At pwede nyo ipakita ng video ko. Ito ang malaking katanungan dyan. Ito yung isang malaking parang magiging controversial siya kasi pag malaman ng ganitong klaseng desisyon sa mga gusto mag-invest ibang bansa, ay sa tingin mo hindi sila magtutuloy ba sa Pilipinas sila o hindi? Kayo. So yun lang po. So yun lang ang tanong sa inyo at sana maliwanagan na rin kayo. Iiwan ko sa inyo yung sagot niyan. Iiwan ko sa inyo yung sagot. So yun guys. Salamat sa pakikinig. Bye-bye.